Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1261. Kalansay ng Daosheng. Ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Xiaoyan ay nakatawag din ng pansin sa grupo ng Little Fairy Doctor. Nagulat ang lahat habang maingat na nagtanong. Ano ito? Nakahinga ng malalim si Xiaoyan ng malamig na hangin. Tiningnan niya ang matandang multo na si Jai Xing at ang iba pa na lalong malapit sa upuang bato. Isang masamang pakiramdam ang biglang bumangon sa kanyang puso. Ilang sandali pa, bigla niyang hinawakan sina Ziyan at Qinglin sa tabi niya at sumigaw sa malalim na boses. Bumalik ka kaagad. Ugh! Ang hindi pangkaraniwang pagkilos na ito ni Xiaoyan ay naging sanhi ng pagkatalo ni Little Fairy Doctor at ng iba pa. Gayunpaman, lahat ay nagtiwala sa mga salita ni Xiaoyan. Kaya naman, maaaring hindi sila sigurado sa dahilan ng kanyang pagkilos ngunit agad pa rin silang tumalikod at nagmamadaling sumunod sa kanya. Habang nagmamadaling bumalik ang grupo ni Xiaoyan, ang grupo ng matandang multo na si Jai Xing ay humakbang din sa 10 talampakan na radius ng upuang bato. Nag-iinit ang magkabilang mata niya habang pinagmamasdan ang nakaupong kalansay. Daosheng. Ang antas na ito ay nagtataglay ng pang-akit na kahit sila ay hindi makalaban. Ang isang piling tao na si Daosheng ay maaaring tawaging pinakamataas na dalubhasa sa kontinenteng ito ngunit napakalaki pa rin ng agwat sa tunay na rurok. Daozun at Daosheng ay karaniwang isang mahusay na lukso. Ang agwat sa pagitan ng dalawa ay karaniwang imposible na maging make-up ng anumang bagay. Ito ba ang mga buto ng isang elite na Daosheng? Ang mga mata ng matandang multo na si Jai Xing ay ligaw at mainit habang nakatitig sa Jade White Skeleton. Hindi niya sinasadyang nilabas ang kanyang dila. Ang kanyang mga paa ay humakbang pa ng 2 hakbang pasulong at ang kanyang malaking kamay ay direktang humawak patungo sa kalansay. Shi. Nang ang mga kamay ng matandang multo na si Jai Xing ay hahawakan na ang balangkas, isang bahagyang pag-alog ay biglang lumitaw sa espasyong iyon. Kaagad, lumilitaw na sila ay nagbago sa hindi mabilang na bilang ng napakatalam na spatial na tinek na walang awa na tumusok sa kamay ng matandang multo na si Jai Xing. Ang bahagyang sakit na naibuga mula sa kanyang kamay ay naging sanhi ng pagkagulat ng matandang multo na si Jai Xing. Nagmamadali niyang binawi ang kanyang kamay, at natuklasan niya na medyo marami ng sariwang dugo ang umagos mula sa kanyang kamay. Mayroong ilang mga patak sa gitna nila na dahan-daang tumulo sa kalansay na nakaupo. Isang hindi mapakali na emosyon ang tahimik na kumalat mula sa puso ng matandang multo na si Jai Xing habang tinitingnan niya ang sariwang dugo na dumapo sa Jade White Skeleton. Jai Xing Chanzen, ano ito? Ang 2 eksperto sa Hall of Soul, na nakapaligid sa kanya ay hindi siguradong nagtanong. Nagulat din sila nang makita nilang biglang natigilan ang matandang multo na si Jai Xing. Ang matandang multo na si Jai Xing ay lumitaw na parang hindi niya narinig ang kanilang sigaw. Mariin na tumitig ang kanyang mga mata sa dugong tumutulo sa kalansay. Sa sandaling ito, ang mga dugong ito ay tila tubig na dumampi sa bulak ng gamulong ito sa mga buto. Ito ay natapos ng tahimik na tumagos sa mga buto. Ang mga mata ng matandang multo na si Jai Xing ay biglang nanliit nang ang dugo ay tuluyang tumagos sa mga buto. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na ang ilang buhay ay talagang muling umakyat sa loob ng balangkas na ito na namatay sa hindi kilalang bilang ng mga taon. Masama ito. Mag-withdraw ka agad. Sa wakas ay nag-react ang matandang multo na si Jai Xing sa sitwasyon. Sa sandaling naramdaman niya ang puwersa ng buhay na iyon, isang nag-aalalang dagandong ang lumabas sa kanyang bibig. Kasabay nito ang pagtapak ng kanyang mga paa sa lupa at ang kanyang katawan ay lumipad paatras na parang kidlat. Mabilis ang reaksyon ng matandang multo na si Jai Xing ngunit ang iba pang ilang eksperto mula sa Hall of Soul ay medyo mabagal. Kaya naman, nagsimula na lamang silang gumamit ng kanilang liksi at umatras pagkatapos matigilan sandali. Gayunpaman, huli na ang lahat sa sandaling ito. Nang maka-atras pa lang sila, ang Jade White Skeleton na nakapatong sa stone chair ay nanginginig na ng mahina. Pagkatapos nito, 2 kumpol ng malabong pulang dugo ang biglang kumislap at lumitaw sa loob ng walang laman na bungo. Ang kalansay ng Daosheng na ito ay dahan-daang nagtaas ng ulo nang lumitaw ang glow ng dugo. Biglang lumabas sa kanyang bibig ang isang nakayayanig na dagandong sa mga sandaling ito sa paraang parang kulog.
Ang nakakatakot na dagandong ay naging isang substance na parang sonic wave sa isang iglap. Ito ay naging tulad ng isang bagyo habang ito ay kumalat sa isang paraan na parang kidlat na ang upuang bato ay nasa gitna. Bang! Ang una na nasangkot sa sonic storm ay natural na ang ilang mga eksperto mula sa Hall of Soul, na medyo mabagal sa pag-react. Naabutan sila ng sonic wave sa isang iglap. Kaagad, ang kanilang mga katawan ay tila mga sandbag na tinamaan ng bola ng kanyan. Agad silang naghiwalay at naging madugong fog na naghiwa-hiwalay ng putok. Ang matandang maltong si Jai Xing ay hindi pa nakakatakas mula sa umaatake na hanay ng sonic wave. Gayunpaman, malakas siya at mabilis siyang nakareact. Kaya naman, hindi siya agad na sumabog sa isang madugong hamog na ulap tulad ng iba pang mga malas na kasama. Gayunpaman, ang sonic wave na iyon na humampas ay nagdulot pa rin ng pag-agos ng dugo sa loob ng kanyang katawan. Isang mababa at malalim na tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Malinaw, mayroon din siyang ilang mga pinsala. Kahit na sa lakas ng matandang multo na si Jai Xing, hindi niya nakayanan ang isang sonic wave na dagandong mula sa balangkas ni Dao Sheng na ito. Sa makatuwid, ang sonic wave na ito ay maaaring tunay na ituring na side ng isang Diyos ng kamatayan para sa karamihan ng mga tao na kabilang sa Hall of Soul. Kasalukuyang hinahabol pa rin ng maraming eksperto sa loob ng malaking bulwagan ang tatlong natitirang mga balumbon. Ang matalim na sonic wave ay kumalat na may bilis ng kidlat. Biglang nanigas ang maraming tigre sa kalagitnaan ng hangin. Kaagad, isang putok ang tumunog at sila ay naghiwa-hiwalay na parang dugong fog. Sa isang iglap, ang buong malaking bulwagan ay napuno ng masaganang fog ng dugo. Ang biglaang madugong eksenang ito ay naging dahilan din upang magising ang lahat mula sa pang-akit ng klase ng Tian na Dao skill. Ang ilang pagkagulat ay mabilis na bumalatay sa kanilang mga mukha. Ang Dao Chi ay lumabas mula sa kanilang mga katawan nang hindi napigilan habang ang maraming mga tao ay umatras ng napakalayo mula sa gitna ng malaking bulwagan sa isang kahabag-habag na paraan, na tila mga aso, na nawalan ng kanilang mga tahanan. Kumalat ang sonic wave. Matapos ang pagpatay na ito na naging sanhi ng lamig ng puso ng isang tao, sa wakas ay nagkalat ang lahat na may ilang pangit na ekspresyon. Napatingin sila sa dahan-dahang nagkakalat na hamog ng dugo sa himpapawid. Isang malaking pagkabigla at lamig ang lumitaw sa kanilang mga puso. Hindi bababa sa 100 tao ang namatay sa ilalim ng sonic wave kanina. Kabilang sa mga taong ito ang 2 piling Daozun. Isang sonic wave na maaaring pumatay kahit na ang mga elite na Daozun. Lahat ng nakatakas sa isang kalamidad ay marahas na lumunok ng laway sa sandaling ito. Kahit na ang isang dalubhasa na tulad ng itim na nakasuot na matandang lalaki mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix ay natatakpan din ng malamig na pawis ang mukha sa sandaling ito. Matandang aswang Jai Xing, ano ang ginawa mo? Si Tang Xin, na nakabawi mula sa hindi inaasahang pagbabagong ito, ay biglang ibinaling ang kanilang galit na galit sa matandang multo na si Jai Xing, na nakatakas. Galit na galit ang boses niya habang nagsasalita sila. Ibinaling ng lahat ang kanilang galit na mga mata sa matandang multo na si Jai Xing nang marinig nila ang galit na boses ni Tang Xin. Lahat sila ay malinaw na nakita na ang ganitong paraan ay dulot ng matandang multo na ito. Nang matitigan ng galit ng napakaraming eksperto, maging ang matandang multo na si Jai Xing ay nauwi sa pagkibot sa gilid ng kanyang bibig. Napuno ng pait ang bibig niya. Hindi rin niya inaasahan na biglang magiging ganito ang mga bagay. Ang isang kalansay na malinaw na nawala ang lahat ng lakas nito ay maaaring biglang magpakawala ng gayong nakakatakot na lakas. Hindi gaanong nasaktan ang grupo ni Xiaoyan dahil mabilis silang umatras. Gayunpaman, ang balat sa kanilang mga ulo ay hindi sinasadya nang makita nilang wala pang kalahati ng bilang ng mga tao ang naiwan sa loob ng malaking bulwagan sa sandaling ito. Hindi ba masyadong nakakatakot ang kalansay na iyon? Ang matandang ito ay hindi alam kung bakit ang kalansay na iyon na namatay sa hindi mabilang na bilang ng mga taon ay biglang pumutok. Ang isang pares ng mga eksperto mula sa ating Hall of Soul ay patay na rin. Ang matandang multo na si Jai Xing ay huminga ng malalim na hangin at nagsalita sa malalim na boses na may layuning alisin ang kanyang responsibilidad. Maraming mga eksperto ang naruroon. Imposibleng masaktan niya silang lahat gamit ang kanyang lakas na nag-iisa.
Kung hindi dahil damapo ang sariwang dugo mo sa kalansay, paano ito nagising? Sinusubukan mo bang umiwas sa iyong responsibilidad pagkatapos na maging ganito ang mga bagay? Malamig na tumawa si Xiaoyan nang marinig ang paliwanag. Nagbago ang ekspresyon ng matandang multo na si Jiexing nang marinig niya ang mga salitang ito mula kay Xiaoyan. Gayunpaman, nang maramdaman ang dumaraming galit na mga titig mula sa kanyang paligid, na kaya niyang magkadikit ang kanyang mga kamay at sinabing, ang bagay na ito ay dahil sa kawalang ingat ng matandang ito. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay huwag managot sa iba. Kung tama ang hula ng matandang ito, ang kalansay ng Daosheng na iyon ay dapat na naiwan ng dalubhasang iyon noong siya ay nabubuhay pa. Ang pag-iisip lang ay nakakatakot na. Kung ang isa pang sonic wave na iyon ay dumating ng mas maaga, malamang na hindi maraming tao sa lugar na ito ang makakaligtas. Ang ekspresyon ni Tangzin ay kasing lalim ng tubig. Napakaraming eksperto mula sa Burning Flame Valley ang napatay ng sonic wave. Kung hindi dahil hindi pa ngayon ang tamang sandali, hindi niya napigilan ang sarili at atakihin ang matandang multo na si Jiexing. Dahil nakuha na natin ang scroll, dapat tayong lahat ay umalis na lang. Masyadong nakakatakot ang mga bagay na ito. Mahinang sabi ng isang tao sa gitna ng karamihan. Ang kanyang boses ay naglalaman ng takot na hindi may tatago. Nakakatakot talaga ang ganoong uri ng lakas. Imposibleng umalis. Ang pag-iisip na ito ay tiyak na tatapusin ang lahat ng may barge sa mga labi. Kung tayo ay tumakas, malamang na walang makakaalis ng buhay. Nagsalita ang matandang multo na si Jiexing sa malalim na boses. Bahagyang ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Naramdaman niya na ang matandang multo na ito ay tila gustong tapusin ang kalansay ng Daosheng. Gayunpaman, dahil sa pagiging maingat ng matandang multo na si Jiexing, tiyak na hindi niya isasapanganib ang kanyang buhay ng walang dahilan. Ang mga salita ng matandang multo na si Jiexing ay nagdulot din ng kaguluhan. Ang ilan sa mga mahihinang individual ay may mas mayamang takot sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, walang nang ahas na tumalikod at tumakas. Creek. Noong panahong nagkakagulo si Even, ang loob ng malaking bulwagan na natabunan ng dugong fog ay biglang naglabas ng bahagyang tunog ng paggalaw ng buto. Ang tunog na ito ay agad na nagpatahimik sa lahat ng kaguluhan. Maraming nakakatakot na mga mata ang nakatitig sa gitna ng malaking bulwagan na natatakpan ng hamog na dugo. Ang katatakutan ay lumaganap sa lalong seryosong paraan sa sandaling ito. Clatter-clatter. Mas lumalapit ang tunog ng paglapat ng buto sa lupa. Hindi malakas ang tunog na iyon ngunit tila tinatapakan nito ang puso ng lahat, na nagiging sanhi ng labis na pagka-pressure ng lahat. Mag-ingat ka. Huwag maghiwalay. Seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan. Nilinggan niya ang kanyang ulo at mahinang kinausap ang grupo ng Little Fairy Doctor. Ang sitwasyong ito ay tila lumampas na sa kanilang kontrol. Ito ay talagang masyadong nakakatakot para sa balangkas ng isang Daosheng na muling buhayin. Tumango rin si Little Fairy Doctor at ang iba pa. Kung ang mga bagay ay hindi ginawa ng maayos sa pagkakataong ito, malamang na lahat ng tao dito ay mauwi sa kamatayan, malamang na halos walang sino mang naruroon ang pilit na makakalaban sa uri ng pag-atake ng sonic wave mula kanina. Ang hamog ng dugo sa loob ng malaking bulwagan ay dahan-dahang umalangaw-ngaw sa ilalim ng tingin ng lahat. Kaagad na isang dugong pulang kalansay na kinulayan ng pula ang mabagal na hakbang palabas sa fog ng dugo at lumitaw sa harap ng mga tingin ng lahat. Ang mga tumalon sa mga labi ay mamamatay. Ang kalansay na kulay dugo ay huminto sa kanyang mga yapak 100 metro sa harap ng lahat. Itinaas nito ang ulo. Ang liwanag ng dugo ay kumikislap sa loob ng walang laman na mga mata na iyon. Isang sinaunang paos na walang malasakit na boses ang tahimik na umalangaw-ngaw sa loob ng malaking bulwagan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1262. Magkamay. Ang kalansay na manipis na katawan ay nakatayo sa loob ng malaking bulwagan. Ang orihinal nitong jade na puting katawan ay naging iskarlata na. Sa isang sulyap, nagbigay ito ng isang uri ng napakalakas na pakiramdam ng dugo. Dalawang kumpol ng malabong pulang kinang ang bahagyang kumislap sa loob ng mga mata ng kalansay. Dalawang scroll ang sumasayaw sa himpapawid sa itaas ng ulo ng balangkas ng Daosheng.
Ang ilang hindi kilalang maswerteng kasama ay nakakuha ng isang scroll sa panahon ng kaguluhan kanina. Kaya naman, kasalukuyang may natitira pang 2 balumbon na walang may-ari. Siyempre, sa sandaling ito, halos walang sino man ang nangahas na agawin ang karne mula sa bibig ng tigre sa harap ng pagpigil ng kalansay ng Daosheng. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lahat ng tao sa bulwagan ng dahan-daang tumunog ang paos at matandang boses na iyon. Sa hitsura nito, hindi sila makakaalis ng maayos kung hindi nila natalo itong Daosheng skeleton. Lahat, hindi kailangang magpanik. Ang loob ng balangkas ng Daosheng na ito ay nagtataglay lamang ng natitirang espiritual na imprint na iniwan ng ekspertong iyon noong nabubuhay pa siya. Hindi ito isang tunay na Daosheng. Hindi imposibleng talunin ito. Gayunpaman, ang paunang kondisyon ay dapat tayong magkapit-bisig. Kung hindi, kung matatalo tayo nito ng paisa-isa, magkakaroon tayo ng pagkakataong mamamatay ang lahat. Tama ang matandang ginoon na si Jaixing. Gayunpaman, dahil ang kalansay na ito ay Jin Aiseng mo, mangyaring ikaw ang unang umatake. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at sinabi. Oo, dapat ganito talaga. Kailangan mong tanggapin ang malaking bahagi ng responsibilidad para sa ganitong paraan. Kung gusto mong lahat tayo ay magkapit kamay sa pagharap dito, dapat ikaw ang unang lalaban. Tumango rin si Tang Xin at sumang-ayon. Ilang saglit na nag-isip ang ibang mga eksperto bago tumango bilang pagsang-ayon. Medyo hindi na sila nasisiyahan sa walang ingat na pagkilos ng matandang multo na si Jaixing. Ang magagawang gawin ang maliit na paghihiganti na ito ay maaaring mapawi ang kanilang galit. Ang nangungunot na mukha ng matandang multo na si Jaixing ay hindi sinasadyang kumaibat nang makita ito. Ang kanyang mga mata ay may bisyo habang nakatitig kay Xiaoyan. Ang malambot na talam na ito ng huli ay direktang nagtulak sa kanya sa pinakadelikadong lugar. Bukod dito, sa hitsura nito, hindi niya magawang umatras. Ang tanging nagawa niya ay patigasin ang kanyang balat at humakbang pasulong. Lahat ay nagiging makatwiran. Kung ganoon, ang matandang ito ang unang sisilekay. Gayunpaman, paalalahanan ko ang lahat na mas kaunting mga eksperto ang naruroon, mas mapanganib ang ating sitwasyon. Magkaroon man tayo ng sama ng loob sa nakaraan, lahat tayo ay kasalukuyang nasa iisang bangka. Walang sino man ang magkakaroon ng magandang wakas kung tumaob ang bangkang ito. Ang matandang multo na si Jaixing ay mapapatigas lamang ang kanyang balat sa harap ng maraming tingin at nagsalita sa matuwid na paraan. Matandang Mr. Jaixing, pakitiyak na hindi ka namin basta-basta titignan na mamatay sa kamay ng kalansay ni Daosheng na ito. Nakangiting sabi ni Xiaoyan. Ang mga salitang iyon na kanyang binigkas, gayunpaman, ay naging sanhi ng isang berdeng kulay na lumitaw sa mukha ng matandang multo na si Jaixing. Sige. Huwag na tayong magsalita ng anumang bagay na kalokohan. Dapat kang magmadali kung gusto mong umatake. Itong Daosheng skeleton na ito ay tila sumisipsip ng lakas sa loob ng blood fog upang mapunan ang sarili nito. Ang nakaitim na nakasuot na elder na iyon mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix ay biglang lumubog ang ekspresyon habang siya ay malamig na sumisigaw. Nagulat ang lahat nang marinig ang mga salitang ito. Nagtinginan ang kanilang mga tingin at talagang nakita nila na ang kulay pula ng dugo sa katawan ng balangkas ng Daosheng ay lalong nagiging madilim. Mabilis ding dumaloy sa kanyang katawan ang itim na fog sa paligid. Older Mr. Jaixing, oras na para umatake. Sumigaw si Xiaoyan sa malalim na boses. Naningkit ang sulok ng mata ng matandang multo na si Jaixing. Tiniis niya ang udyok na kailangan niyang patayin si Xiaoyan sa isang sampal habang nakapikit ang kanyang mga ngipin at sinabing. Alam ito ng matandang ito. Hindi mo na kailangan pang sabihin pa. Naunawaan ng matandang multo na si Jaixing na wala ng oras para ipagpatuloy niya ang pagkaantala pagkatapos tumunog ang kanyang boses. Gumalaw ang kanyang katawan at nag-transform ito sa isang malabong itim na figure na sumugod patungo sa kalansay ng dugo na nasa gitna ng bulwagan. Ang malawak at makapangyarihang Daoqi ay lumabas mula sa katawan ng matandang multo na si Jaixing na parang bulkan sa lahat ng direksyon. Ang aura na ito ay naging dahilan upang ang fog ng dugo na tumagos sa loob ng malaking bulwagan ay bahagyang hamina.
Ang moral ng napakaraming tao ay napalakas nang makita nila ang makapangyarihang aura ng matandang multo na si Jaishing. Creek. Ang kumikinang na dugo sa mga mata ng balangkas ay tumingin sa itim na figure na sumugod habang sinamahan ng malawak at makapangyarihang Daochi. Bahagya nitong itinaas baba ang mga pangabago humakbang pasulong. Isang maitim na pulang skeleton na kamay ang direktang humawak sa matandang multo na si Jaishing. Ang bilis ng balangkas ay lubhang nakakatakot. Itinaas pa lang niya ang kanyang kamay nang diretsyong mapunit ang espasyo sa kanyang harapan. Tumagos ang kamay niya sa basag na espasyo. Lumitaw na ito sa harap ng matandang multo na si Jaishing nang sumunod na itong lumitaw. Ang nakakatakot na bilis ng kalansay na ito na kulay dugo ay naging dahilan din ng paglubog ng puso ng matandang multo na si Jaishing. Ang kanyang kamay ay humigpit sa isang kamao at ang Daochi sa loob ng kanyang katawan ay natipon sa kanyang kanang braso bago ito biglang itinapon palabas. Bang! Isang kamao ang marahas na nabasag sa palad ng kalansay. Gayunpaman, ang tila mahinang kalansay ay kasalukuyang mas matigas pa sa bakal. Ang suntok na ito ng matandang multo na si Jaishing, na naglalaman ng lahat ng kanyang lakas, ay pinilit lamang na ibalik ang kalansay na ito ng Daosheng ng isang hakbang. Sa kabilang banda, napaatras siya ng mahigit 100 hakbang, na tila medyo miserable. Gayunpaman, ang matandang aswang na ito na si Jaishing ay isa ring masamang karakter. Ang kanyang misyon sa pagkakataong ito ay ang ibalik itong kalansay ng Daosheng. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na maging tamad. Matapos patatagin ang kanyang katawan, muli siyang gumalaw. Ang kanyang katawan ay bumaril palabas at muli ay nasabit sa kalansay ng Daosheng. Isang malaking labanan ang sumiklab. Si Xiaoyan at ang iba ay nanood ng malaking labanan. Bahagya silang natahimik. Ang kalansay ni Daosheng na ito ay talagang napakalakas. Kahit na ang isang dalubhasa tulad ng matandang multo na si Jaishing ay pinipigilan hanggang sa siya ay patuloy na natalo sa kabila ng paggamit ng kanyang buong lakas. Ito ay isa lamang nananatiling espiritual na imprint. Gaano ito katikat kung ito ay isang ganap na piling Daosheng. Ang kaisipang ito ay kumikislap sa puso ng napakaraming tao sa sandaling ito. Maliwanag, ang lakas ng pakikipaglaban ng kalansay na ito ay naging dahilan upang sila ay medyo nabigla. Habang ang lahat ay nagbubulalas, ang isang pares ng rumaragasang tunog ng hangin ay biglang naglabas mula sa malaking bulwagan na natatakpan ng isang hamog na dugo. Ang isang pares ng mga figure sisingilan out mula sa dugo fog na may kidlat tulad ng bilis. Pagkatapos nito, marahas nilang inatake ang matandang multo na si Jaishing. Napasulyap ang lahat at nalaman na sila talaga ang mga human puppet na hindi pa ganap na natapos kanina. Pagkatapos ng matinding malaking labanan kanina, ang mga pupe ng tao ay pumatay ng maraming eksperto. Gayunpaman, may ilan sa kanila na nabasag ng alikabok sa pinagsamang pag-atake ng maraming eksperto. Gayunpaman, mayroon pa ring 6 sa kanila ang naiwan. Agad na nagbago ang ekspresyon ng matandang multo na si Jaishing nang magkasamang lumitaw ang 6 na ito. Dehado na siya. Kung ang mga taong pupe na ito ay sasali sa usapin, siya ay mamamatay sa lugar na ito sa loob ng wala pang 10 palitan. Bastos, bakit kayo nanonood pa rin ng palabas? Mabilis na umatake. Galit na umuungal ang matandang multo na si Jaishing. Mabilis na napaatras ang kanyang katawan matapos niyang matapakan ang kanyang paa sa lupa. Valley Chief Tangzin, Valley Chief Binghi at itong batang kaibigan na si Xiaoyan. Sabay kaming 4 na aatake at tutulungan ang matandang multo na si Jaishing sa pagtatapos nitong Daosheng skeleton. Ano ang masasabi mo? Alam ng matandang lalaking iyon na nakasuot ng itim na damit mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix na hindi na nila basta-basta kayang panoorin ang palabas pagkatapos marinig ang galit na sigaw ng matandang multo na si Jaishing. Kaagad, lumingon ang kanyang mga mata kay Tangzin at Binghi. Ang kanilang lakas ay umabot sa antas ng 5-star at 4-star daw zone ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ay tinawag niya talaga si Xiaoyan, na isang 1-star daw zone, nang ibukan niya ang kanyang bibig. Ginalaw ni Xiaoyan ang kanyang daliri. Sinulyapan niya ang matanda na nakasuot ng itim na damit. Ang matandang lalaki na ito ay malinaw na nag-aalala na siya ay magkakaroon ng napakadaling oras at magkaroon ng malaking halaga ng natitirang lakas.
ito ay makakasama sa kanila. Sa makatuwid, gusto niyang hilahin si Xiaoyan sa pinakadelikadong larangan ng digmaan. Oo, tumanggaw sina Tang Xin at Bing Hizunzi habang si Xiaoyan ay malalim ang iniisip. Nang makita ito, tumanggaw lang si Xiaoyan. Tumingin siya sa paligid niya at sinabi, "Ang 6 na taong manika na ito ay iiwan sa inyong lahat na dalubhasa. Mr. Xiaoyan, mangyaring siguraduhin na ang mga puppet na ito ay hindi makakagambala sa inyong lahat. Marami pa ring mga eksperto ang naruroon." Bagamat nanginginig ang kanilang mga binti kapag nakaharap sa isang Daosheng skeleton, maaari pa rin nilang harapin ang 6 na puppet na ito sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang malaking bilang. Mag-ingat ka, bulong ni Little Fairy Doctor. Oo, dapat mas bigyang pansin din yung lahat. Kung hindi tama ang sitwasyon, umalis muna kayong lahat. Wala nang pakialam sa akin. Magiging maayos ako. Tumanggaw si Xiaoyan. Nagpalitan ng tingin ang kanyang mga mata kay Tang Xin at sa iba pa bago silang apat sabay-sabay na nagmamadaling lumabas. Para silang malalaking ibon na nagmamadaling pumasok sa malaking bulwagan. Pagkatapos nito, sila at ang matandang multo na si Jai Xing, ay pinalibutan ang balangkas ng Daosheng. Ang grupo ni Xiaoyan ay nagsimulang umatake nang ang iba pang mga eksperto sa loob ng malaking bulwagan ay kumilos din. Maraming tao ang muling sumugod sa malaking bulwagan. Ang makapangyarihang Dao Qi ay lumundag at naakit ang 6 na puppet na iyon. Pagkatapos nito, ang malaking bilang ng mga tao ay sumulong na parang balang. Sa isang iglap, isang matinding labanan ang sumiklab sa loob ng malaking bulwagan. Nakahinga ng maluwag ang matandang multo na si Jai Xing nang makita niya sina Fang Zuan, Tang Xin at ang iba pa na paparating upang tulungan siya. Nagsalita siya sa malalim na boses. Lahat, sabay tayong umatake. Mag-ingat sa mabilis na bilis ng taong ito. Bahagyang tumanggo ang iilang tao nang marinig nila ang paalala ng matandang multo na si Jai Xing. Karamihan sa kanila ay lubhang nakaranas ng matatandang individual. Kahit na mukhang bata pa si Xiaoyan, wala sa mga matandang demonyong iyon ang nangahas na maliitin ang binatang ito, na naging dahilan ng pagkatalo ng karamihan sa kanila. Sabay tayong umatake. Ang itim na nakasuot na matandang lalaki, si Huang Xian, na elder mula sa Tribong Heaven Demon Phoenix, ay sumigaw. Katatapos lang ng boses niya nang manginig ang braso niya. Ang isang pares ng mga pakpak ay pinalawak. Bigla ding lumakas ang bilis niya sa mga sandaling ito. Sa isang kislap ng kanyang katawan, siya ang naging unang lumitaw sa itaas ng ulo ng balangkas ng Daosheng. Ikinumpas niya ang kanyang malaking manggas at tinakpan ng matulis na hangin ng palad ang huli. Pagkatapos umatake ni Huang Zuan, sunod-sunod ding sumugod sina Tang Xin, Bing Hizunzi, matandang multo na sina Jai Xing at Xiaoyan. Ang Dao Qi ay sumabog mula sa loob ng kanilang mga katawan. Ang kanilang malawak at makapangyarihang Dao Qi ay parang isang napakapangit na alon na tumakip sa kalansay ng Daosheng. Ang walang katulad na matalim na hangin ay marahas na hamampes sa kalansay na iyon at mga alon pagkatapos ng mga alon ng mga spark na pumutok. Ang skeleton ng Daosheng ay tila nagkakagulo sa harap ng pag-atake ng grupo ni Xiaoyan. Sa kasalukuyan, hindi na iyon ang pinakamataas na si Daosheng. Sa lakas ng grupo ni Xiaoyan, hindi naging mahirap para sa kanila na sirain siya. Klang klang klang. Ang mga paa ng grupo ni Xiaoyan ay marahas na dumapo sa balangkas ng Daosheng habang lumilipad ang mga spark. Sa bawat paghampas nila dito ng malakas, ito ay magreresulta sa kulay ng dugo sa kalansay na bahagyang mapatla. Ang dugong kumikinang sa loob ng mga mata ng kalansay ay unti-unti ring nanghina. Nagulat ang mga puso ng grupo ni Xiaoyan nang makita nilang may magandang epekto ang pag-atake. Pinalakas nila ang bilis ng pag-atake. Kasabay nito, kumikislap din ang mga mata ng matandang multo na si Jai Xing. Isang pilak na kinang ang kumislap sa ilalim ng mga paa ni Xiaoyan habang siya ay direktang sumugod sa lugar sa loob ng kalahating talampakan mula sa Daosheng skeleton. Nanatili sa kanyang kamay ang kulay lila kayumangging apoy nang bigla itong hamampes ng marahas sa ribcage ng kalansay. Habang nagdudulot ng ilang nakakatusok na sparks, ganap din itong ikinalat ang kulay ng dugo sa ribcage. Umalis si Xiaoyan matapos magtagumpay sa kanyang unang pag-atake.
Biglang huminto ang kanyang mga mata sa mga buto na naging kulay puti ng jade. Malabo niyang nakikita ang mga kakaibang salita dito. Nilaibat ng mga mata ni Xiaoyan ang ganitong uri ng mga kakaibang salita. Nagulat siya noong una bago sumilay ang kislap sa kanyang mga mata. Agad na bumalot ang hindi paniniwala sa kanyang puso. Ang mga salitang ito. Maaari bang sila ang Tian class na Dao technique? Battle through the heavens. Kabanata 1263. Great Heaven Fortune Palm. Nakatuon ang mga mata ni Xiaoyan sa jade white ribcage. Marahas na gamulong ang kanyang isip dahil sa nakakagulat na isiping iyon. Ang 10 scroll na iyon ay ginagamit para lituhin ang mga tao. Ang tunay na kayamanan ay nasa balangkas na ito. Hindi nakakagulat na ang matandang multo na si Jai Xing ay nagpumilit na umatake. Ito ay dahil alam niya na ang kayamanan ay nakatago sa balangkas na ito. Isang kaisipan ang nagmamadaling gumugulo sa puso ni Xiaoyan sa sandaling ito. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ang matandang multo na si Jai Xing ay talagang lalabas at lalaban sa balangkas na ito ni Dao Sheng sa kabila ng kanyang pagiging maingat. Hihihi. Tusong matandang multo. Malamig na tumawa si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Mabilis na binawi ang kumikislap na kinang sa kanyang mga mata. Ang lilang kayumangging apoy sa kanyang kamay ay muling tumama dito. Ang kanyang palad ay pagkatapos ay itinapon sa isang kidlat tulad ng fashion. Ang bawat palad ay marahas na dumapo sa ribcage ng Dao Sheng skeleton. Sa ilalim ng nakakatakot na mataas na temperatura, ang iskarlata na kulay na nasa mga buto ay mabilis ding nawala. Sa pamamagitan ng pagwawalis ng kanyang tingin dito saglit, natuklasan ni Xiaoyan na hindi lahat ng buto ay may uri ng misteryosong karakter. Lumilitaw na lamang ng ilang tadyang malapit sa tiyan ang may ganitong uri ng karakter. May 3 tadyang na nagtataglay ng ganitong uri ng mga karakter. Isang pananabik na mahirap matuklasan ang sumayaw sa mga mata ni Xiaoyan. Natitiyak niya na ang mga karakter sa 3 tadyang ito ay talagang ang tunay na Tian class na Dao technique. Si Xiaoyan ay hindi nang ahas na manatili ng matagal pagkatapos na maunawaan ang sitwasyon. Natatakot siya na baka makita ito ng iba. Kaagad, kumislap ang pilak na kinang sa ilalim ng kanyang mga paa habang siya ay makitid na umiiwas sa talam na parang matutulis na mga daliri ng kalansay. Lahat, magsikap. Ang kalansay na ito ay malapit ng hindi makatiis. Tiningnan ng matandang multo na si Jai Xing ang lalong malabong iskarlata na kulay sa katawan ng balangkas. Isang malaking kagalakan ang hindi sinasadyang sumilay sa kanyang mukha habang siya ay sumisigaw ng malakas. Ang iba ay kumilos na parang wala silang narinig sa kanyang mga sinabi. Ang balangkas na ito ay lubhang mahirap harapin. Ang kakayahan nitong labanan ang mga pag-atake ay mailalarawan lamang bilang baluktot. Ang tila mahinang kalansay na ito ay nakapagtiis sa napakaraming atake mula sa kombinasyon nilang 5 nang hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pag-crack. Kung hindi dahil sa lalong malabong iskarlata na kulay na nagpapahiwatig na may epekto pa rin ang kanilang mga pag-atake, malamang na maging sila ay mawawalan ng tiwala. Bang bang bang. Ang malawak at makapangyarihang Dao Qi ay parang bumabagsak na bituin habang ito ay pamunit sa kalangitan at malakas na sumabog sa katawan ng Dao Sheng skeleton. Isang nakakatakot na lakas ang yumanig sa hindi pangkaraniwang matigas at matatag na malaking bulwagan hanggang sa nabuo ang maraming makapal na linya ng bitek sa braso. Sa ilalim ng ligaw at mabangis na pag-atake ng 5 grupo ng kalalakihan ni Xiaoyan, ang iskarlata na kulay sa kalansay ni Dao Sheng ay lalong naging malabo. Ang pulang kinang sa mga mata nito ay lumulukso sa lalong matinding paraan. Sa sandaling ito, biglang nanigas din ang kanyang katawan. Ang matandang multo na si Jai Xing at ang iba pa ay nagulat nang makita nilang ang kalansay ng Dao Sheng ay biglang tumigil sa paggalaw. Agad nilang sinunggaban ang pagkakataong ito. Isang bagyong parang pag-atake ang patuloy na bumuhos pababa. Medyo nabagabag din ang puso ni Xiaoyan nang ilabas niya ang kanyang pag-atake. Masyadong makapangyarihan ang isang elite na si Dao Sheng. Kahit na ang isang bakas ng nananatiling espiritual na imprint ay malamang na hindi matatapos sa napakadaling paraan. Bilis, umalis ka sa bulwagan. Biglang lumingon si Xiaoyan at nag-transmit ng boses sa direksyon kung saan naroon ang grupo ng Little Fairy Doctor. Ang huli, na nakatanggap ng transmission na ito, ay nagulat.
Bago sila makapagtanong ng anuman, ang buong grupo ay mabilis na umatras. Roar! Ang mga nakakatakot na pag-atake ay sumabog sa ibabaw ng katawan ng kalansay na ito ni Dao Sheng na parang mga paputok. Tumigil ito saglit bago biglang inangat ang ulo. Ang isang medyo malabo na mababa at malalim na paos na tinig ay tila tahimik na inilalabas mula noong sinaunang panahon. Great Heaven! Creation! Pam! Isang namamaos at sinaunang humihinto na tunog ang nalipat sa tainga ni Xiaoyan. Dahilan nito ay biglang tumayo ang lahat ng balahibo sa balat niya. Isang uri ng lubhang mapanganib na pakiramdam na kumakalat hiwalay sa kaibuturan ng kaluluwa. Dahil sa takot sa pagharap sa kamatayan, halos agad na tumalikod si Xiaoyan. Ang pilak na liwanag ay kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa habang siya ay lumabas upang sumugod sa malayo. Gumagamit ito ng Dao technique, mag-withdraw ka agad. Habang si Xiaoyan ay tumalikod at tumakas, si Tang Xin at ang iba pa ay may natuklasan din na kakaiba. Isang gulat na ekspresyon ang bumungad sa kanilang mga mukha halos kaagad. Pagkatapos nito, hindi na sila mapakali sa anumang bagay habang nagmamadali silang tumalikod at tumakas na parang mga daga. Mga bastos. Naging berde ang mukha ng matandang multo na si Jai Xing nang makita niya si Tang Xin at ang iba pa na halos agad na tumakas. Galit na galit siyang nagmura. Bagamat siya ay nagmumura, gayunpaman, ang kanyang bilis sa pagtakas ay hindi rin gaanong mabagal. Tumakas na siya ng mahigit 100 metro na may isang flash. Ang grupo ni Xiaoyan, na biglang tumakas sa isang kahabag-habag na paraan, ay nakapukaw din ng atensyon ng lahat sa malaking bulwagan. Bagamat hindi nila alam kung ano ang nangyari, naunawaan nila na ito ay talagang isang bagay na talagang masama. Agad silang kumamo at gamulong habang nagmamadaling umatras. Sa isang iglap, ang buong malaking bulwagan ay muling naging napakagulo. Noong panahong nagkagulo ang malaking bulwagan, tila nabuhay ang iskarlata na kulay ng katawan ng Dao Sheng skeleton. Ito ay ganap na natipon sa kamay ng kalansay. Sa isang iglap, kinulayan na nito ang kanang kamay hanggang sa tila nalubog sa dugo sa hindi mabilang na bilang ng mga taon. Napakadilim at malalim na nagdulot ng lamig sa puso ng isa. Roar! Nang ang huling bakas ng dugo ay natipon sa kanang palad, isang soy-size na itim na tuldok ang biglang lumitaw sa palad ng Dao Sheng skeleton. Ang itim na batik na ito ay talagang isang matinding purong itim. Kung ang isa ay sumulyap dito, kahit na ang kaluluwa ng isa ay lilito na nilalamon dito. Ito ay lubhang kakaiba. Ang balangkas ng Dao Sheng ay biglang nagtaas ng kamay nang lumitaw ang maliit na tuldok na kulay itim. Pagkatapos nito, nabasag ito ng husto sa hindi mapapantayang matigas na lupa ng bulwagan. Ang sahig na bato ay hindi naglabas ng anumang tunog nang lumapag ang palad ng buto. Sa sandaling ito ay nakipag-ugnayan, ang hindi maihahambing na matigas na sahig na bato ay agad na nawala, na nagpapakita ng malalim na kayumangging bato sa ilalim nito. Shi! Nawala ang lupa. Isang itim na liwanag na bilog ang biglang lumitaw mula sa sahig na bato. Pagkatapos nito, biglang kumalat. Chi. Nagkalat ang itim na liwanag. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tao ay agad na nabigla. Hindi alintana kung ito ay ang sahig na bato, ang batong haligi o anumang bagay, anumang lugar kung saan narating ng itim na bilog ay mawawala. Ito ay tunay na nawala. Wala man lang natira kahit kaunti. Ang ganitong pakiramdam ay parang black hole lang, tila misteryoso at nakakatakot. Bilasan mo, tumakbo ka. Ang nakakatakot na eksena ay naging sanhi ng pakiramdam ng lahat na namamanhid ang kanilang balat. Ito ay lalo na nang makita nilang patuloy pa rin sa pagkalat ang bilog na itim na ilaw. Lahat ng kanilang mga puso ay naging tensyonado habang ang kanilang mga katawan ay nagmamadaling umatras. Mabilis silang tumakbo ngunit mas mabilis pa ang pagkalat ng itim na ilaw. Ang bagay na mas nakakagulat ay ang loob ng liwanag na bilog ay pumutok sa isang lubhang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip. Ang ilan sa mga eksperto na nahuli sa kawalan ay direktang hinayla hanggang sa lumipad sila palabas. Nawala sila nang mahawakan nila ang bilog na itim na liwanag at hindi man lang nag-iwan ng anumang latak. Sunod-sunod na tumunog ang matalim na kahabag-habag na sigaw sa loob ng malaking bulwagan. Sa isang iglap,
Maraming tao ang nagsimulang magpumiglas ng husto sa loob ng himpapawid. Gayunpaman, hindi nila nagawang labanan ang puwersa ng pagsipsip na iyon. Sa wakas, sila ay nasisipsip sa itim na liwanag na bilog at nilipol. Namanhid ang puso ni Xiaoyan nang marinig niya ang patuloy na kahabag-habag na hiyawan. Ang ganitong uri ng Dao technique ay tiyak sa klase ng Tian Qi. Ang figure ni Xiaoyan, na nagmamadaling sumabog, ay biglang huminto. Bigla ding nagbago ang ekspresyon niya. Ang lakas ng pagsipsip mula sa likuran ay lalong nakakatakot. Sapat na iyon para maapektuhan ang kanyang bilis. Mariing itinikom ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang bilis ay pinakawalan sa limitasyon nito sa sandaling ito. Ang lilang kayumangging apoy ay nananatili sa kanyang katawan. Mayroong ilang paulit-ulit na kaawa-awang mga hiyawan na patuloy na lumalabas sa kanyang harapan habang ang mga figure ng tao ay lumipad palabas sa isang hindi makontrol na paraan. Ang kahabag-habag na hiyawan mula sa nalalapit na kamatayan ay nagdulot ng panlalamig sa puso ng lahat ng namumuno sa kanila. Ang bilog na itim na liwanag ay parang isang Diyos ng kamatayan pagkatapos ng buhay ng isang tao. Mabilis itong kumalat mula sa malaking bulwagan. Ang buong malaking bulwagan ay ganap ding nalipol sa sandaling ito. Lalong lumalakas ang puwersa ng pagsipsip. Kailangan nating makatakas. Kung hindi, tiyak na mahihigop tayo dito. Biglang nagdikit ang mga ngipin ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang lumalakas na puwersa ng pagsipsip mula sa likuran. Pilit talaga niyang iniikot ang katawan. Flame-splitting tsunami. Open mountain seal. Sea flipping seal. Maraming hindi pangkaraniwang mabangis na pag-atake ang sumugod mula sa kamay ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, marahas itong bumaril. Sa tulong ng tulak na ito, mabilis din na napaatras ang figure ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang mga pag-atake na ito ay automatikong nawala nang kumalat ito sa itim na kulay na bilog na liwanag. Ang rate ng pagkalat ng huli ay hindi man lang nahinto sa isang iglap. 3,000 Lightning Illusory Body. Muling nagbago ang hand seal ni Xiaoyan. Isang espiritual na avatar ang direktang lumitaw sa kanyang harapan. Pagkatapos nito, marahas niyang ibinaba ang kanyang mga paa sa mga balikat ng avatar na ito. Sa ilalim ng puwersa ng pagtulak, ang katawan ni Xiaoyan ay agad na naglabas ng swoosh na tunog nang sa wakas ay bumaril siya palabas ng malaking bulwagan na ito at mabigat na lumapag sa plaza sa labas. Naduraj ang avatar na iyon sa bilog na itim na liwanag sa ilalim ng kabaligtaran na puwersa ng pagtulak at mabilis na nawasak. Screech. Matapos makatakas at umangat si Xiaoyan, ang matandang nakasuot ng itim na may kaunting distansya sa likuran niya ay bigla ding humiyaw ng malakas. Nanginginig ang buong katawan niya habang nag-transform siya sa isang 10 talampakan na malaking Heaven Demon Phoenix. Ang magkabilang pakpak niya ay nakabukaka at tuluyan na siyang nakatakas mula sa nakakatakot na puwersa ng pagsipsip na iyon. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang lumabas sa sobrang kahabag-habag na paraan at marahas na nabangga sa koridor sa labas. Sina Tang Xin, Bing Hizunzi, matandang multo na si Jai Xing at iba pa ay nagtaya din ng kanilang sariling buhay at pinataas ang kanilang bilis sa kanilang mga limitasyon nang si Huang Zuan ay nagsimulang lumaban. Sa wakas, lumabas sila ng malaking bulwagan sa huling sandali at malungkot na dumaong sa isang parisukat. Qi. Lahat ng nasa labas ng malaking bulwagan ay labis na natakot habang nakatingin sila sa kakaibang bilog na itim na liwanag na kumalat sa loob ng bulwagan. Buti na lang at unti-unting huminto ang huli nang makarating sa gilid ng square. Sa wakas, dahan-dahan itong naglaho sa harap ng mga titig ng maraming nakaligtas. Matapos mawala ang itim na liwanag na bilog, lumitaw ang 1,000 talampakan na malaking malalim na butas sa harap ng mga tingin ng lahat. Sa sandaling ito, ang maluwang na pangunahing bulwagan ay wala kahit katiting na dumi na natitira. Gulp! Napalunok si Xiaoyan ng laway. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Talagang naramdaman niya ang kamatayan kanina. Malamang na kahit ang matandang multo na si Jai Xing at ang iba pa ay makipagkita sa Black Light Circle kanina, tiyak na mamamatay din sila. Huminga ng malalim si Xiaoyan. Pinigilan niya ang malakas na bagyo sa loob ng kanyang puso habang ang kanyang mga mata ay huminto sa himpapawid sa loob ng malaking bulwagan. Isang jade white skeleton ang nakatayo sa himpapawid.
Ang pulang liwanag sa loob ng mga mata nito ay tuluyan nang nawala sa sandaling ito. Maliwanag, ang natitirang espiritual na imprint na iniwan ng elite na si Dao Sheng ay ganap ding nawala sa sandaling ito. Tian Class Dao Technique. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig sa Jade White Skeleton. Isang nakakagulat na init ang biglang lumabas sa kanyang mga mata. Battle Through the Heavens. Kabanata 1264. Pakikipaglaban para sa kalansay. Sa panahong bumigat ang paghinga ni Xiaoyan dahil sa balangkas ng Dao Sheng, ang matandang multo na si Jai Xing sa plaza ay nagpahayag din ng ligaw na saya na hindi may itatago sa kanyang mukha. Ang natitirang espiritual na imprint na iniwan ng elite na si Dao Sheng ay ganap ding naglaho. Sa kasalukuyan, ang balangkas na ito ay hindi na nagtataglay ng anumang nakakasakit na kakayahan. Bagamat naiintindihan ng kanyang puso na ang mga buto ay kasalukuyang walang anumang panganib, ang matandang multo na si Jai Xing ay hindi agad kumilos kahit na puno ng pagkabalisa dahil sa nakakatakot na palad mula kanina. Ayos ka lang ba? Tumayo si Xiaoyan mula sa lupa. Nagmamadaling lumapit ang grupo ng Little Fairy Doctor at nag-aalalang nagtanong. Ngumiti si Xiaoyan at umiling. Nakita niyang hindi nasaktan ang mga nasa harapan niya at nakahinga ng maluwag ang puso niya. Sa kabutihang palad, binigyan mo kami ng babala sa tamang oras. Kung hindi, ang resulta ay hindi mahulaan. Ang palad na iyon mula sa kalansay ng Dao Sheng ay talagang nakakatakot. Malamang na walang sino man dito ang makakatanggap nito. May gulat na ekspresyon ang mga mata ni Tian Wo Zunzi. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng nakakatakot na Dao Technique. Ito dapat ang maalamat na Tian Class na Dao Technique. Bukod dito, ito ang mapanirang puwersang nilikha ng natitirang kaluluwa na iniwan ng elite na Dao Sheng. Kung ito ay pakakawala ng isang tunay na elite na Dao Sheng, malamang na ang malaking bulwagan ay hindi lamang ang bagay na nawala. Sa halip, ito ay ang buong labi o kahit na kalahati ng Bone Mountain. Ang Little Fairy Doctor ay mahinang nagsalita. Tumanggaw si Xiaoyan. Personal niyang naranasan ang lakas ng bagay na ito. Kung hindi dahil sa mabilis siyang nag-react kanina, malamang na siya ay magiging pulbos na parang pag-iral pagkatapos na ma-absorb sa Black Light Circle. Hihihi. Napakaraming tao dito ang malas. Tahimik na tumawa si Ziyan sa medyo nakasisiglang paraan. Nilaybot ng mga mata ni Xiaoyan ang plaza at talagang natuklasan na ang orihinal na malaking pulutong sa kasalukuyan ay kakaunti na lamang ang natitira. Bukod dito, karamihan sa mga taong ito, na nakaligtas, ay may kakilakilabot na nakatikip sa kanilang mga mukha. Nabasa ng malamig na pawis ang kanilang mga damit. Ang mga taong ito ay talagang maituturing na ganap na natakot. Sa kasamaang palad, ang mga scroll na iyon ay nawasak din. Nagsalita si Qinglin sa medyo nanghihinayang paraan. Ang kayamanan sa lugar na ito ay hindi ang mga scroll na iyon. Sa halip, ang kalansay na iyon ng Dao Sheng. Ngumiti si Xiaoyan. Ang kanyang nagniningas na mainit na mga mata ay tumingin patungo sa Jade White Skeleton na nakasabit sa napakalaking malalim na hukay. Hindi lamang itinago ng balangkas ang Tian Class na Dao Technique dito ngunit ang katawan nito mismo ay nagtataglay ng nakakagulat na dami ng pang-akit. Anumang bagay na naiwan ng isang elite na Dao Sheng ay lahat ng pinakamataas na antas na kayamanan. Karamihan sa mga nakaligtas hanggang ngayon ay mga eksperto na may ilang mga kakayahan. Gayunpaman, maswerte silang lahat ay nasugatan. Sa hitsura nito, ang lakas ng ating panig ang pinakanapanatili. Marahan na nagsalita si Tian Wo Zunzi. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at mahinang sinabi. Hindi na kailangang magmadali. Sa kalaunan ay may kikilos dahil sa pagkainip. Nagulat ang grupo ng Little Fairy Doctor nang marinig nila ang mga salita ni Xiaoyan. Ang kanyang tingin ay sumulyap sa direksyon kung saan matatagpuan ang matandang multo na si Jai Xing. Nakikita niya na ang matandang agos ng multo na ito ay may mukha na may ligaw na saya na hindi may tatago. Ang moldito na bagay na ito ay pumatay ng napakaraming eksperto mula sa aking Hall of Soul. Ngayon, ang matandang ito ay kikilos at gagawing alabok ang kalansay na ito. Biglang tumayo ang matandang multo na si Jai Xing nang masulyapan ang mga mata ng grupo ng Little Fairy Doctor. Sumigaw siya sa matuwid na paraan. Pagkatapos nito,
Gumalaw ang kanyang katawan, na naging malabong figure na sumugod patungo sa balangkas ng Daosheng sa hangin sa itaas ng malalim na butas. Tinatrato mo ba talaga kaming mga tanga? Ikinalat namin ang natitirang kaluluwa sa loob ng kalansay ng Daosheng pagkatapos ng labis na pagsusumikap. Papayagan ka ba naming makakuha ng ganoong kalaking gantimpala? Huminga ng malamig sina Huang Zuan, Tang Xin at Bing Hizunzi nang gumalaw ang katawan ng matandang multo na si Jai Xing. Sa kanilang paningin, natural nilang masasabi na ang kalansay na ito ng Daosheng ay pambihira. Paano nila papayagan ang matandang multo na si Jai Xing na makakuha ng ganoong kayamanan ng walang dahilan? Sabay-sabay nilang ginalaw ang katawan nilang tatlo nang tumunog ang kanilang sigaw. Sa ilang pagkislap, naabutan nila ang matandang multo na si Jai Xing. Bawat isa sa kanila ay naghagis ng palad sa hangin. Ang nakakatakot na hangin ay direktang pamunit ng tatlong maitim na basag na linya sa hangin. Ang matinding pag-atake na sumugod mula sa likuran ay nagdulot din ng pagbabago sa mukha ng matandang multo na si Jai Xing. Ang lakas ng grupo ni Feng Zuan ay katulad ng sa kanya. Sa kasalukuyan, silang tatlo ay sabay na umatake. Paano niya ito matatanggap ng pilit? Ang kanyang katawan ay umikot ng kakaiba at ilang mga after images ang lumitaw sa himpapawid at makitid na umiwas sa tatlong hangin. Nababawasan din ang kanilang bilis. Si Huang Zuan at ang dalawang iba pa ay nagmamadaling lumabas matapos harangin ang matandang multo na si Jai Xing. Pagkatapos nito, lumipad sila sa ulo ng huli. Ang kanilang malalaking kamay ay direktang humawak sa kalansay ng Daosheng sa isang marahas na paraan. Bastos, naghahanap kayo ng kamatayan. Napuno ng galit ang mukha ng matandang multo na si Jai Xing nang makita niya ang eksenang ito. Ang mga damdamin mula sa pagkakahawak ng kamay kanina ay tuluyan ng naglaho. Ang kanyang kamay ay humawak sa espasyo at isang puwersa ng pagsipsip ang lumabas mula rito. Sa totoo lang, direktang pinatay nito ang tatlong figure sa himpapawid sa isang iglap. Sinamantala rin niya ang pagkakataong i-flash ang kanyang katawan. Nauna siya sa iba, hinawakan ang kanyang malaking kamay at hinawakan ang isang braso ng balangkas ng Daosheng sa proseso. Gayunpaman, bago pa siya makahila gamit ang kanyang lakas, isang malakas na hangin ang marahas na tumama patungo sa kanyang ulo mula sa likuran. Nang maramdaman ang malakas na hangin ito mula sa likuran, ang kamay ng matandang multo na si Jai Xing, na humahawak sa kalansay ng Daosheng, ay biglang umindat. Direkta niyang ginamit ang skeleton para harangin ang kanyang likod. Pilit itong ginagamit para harangin ang hangin ng palad mula kay Huang Zuan Trio. Bang! Sumabog ang malakas na hangin sa kanyang mga buto. Isang malakas na puwersa ang yumanig sa matandang multo na si Jai Xing hanggang sa siya ay sapilitang pabulaykan. Gayunpaman, sa pagtatanggol ng kalansay, hindi siya nasaktan. Ang ligaw na kagalakan sa mukha ng matandang multo na si Jai Xing ay lalong naging siksik habang hawak niya ang kalansay ng Daosheng. Hindi siya kumibo habang hawak niya ang kalansay at tumakas. Hihihi, gusto mong tumakas. Isang parang multo ang lumitaw sa harap ng matandang multo na si Jai Xing nang lumingon siya. Ang isang napakalaking pinuno na sinamahan ng isang mabangis na hangin ay direktang hamampos sa kanya. Klang! Ang mabigat na ruler ay tumama sa balangkas. Maraming mga sparks ang sumabog. Napailing din ang braso ni Xiaoyan hanggang sa ito ay manhid. Sa kabutihang palad, ang puwersang iyon ay yumanig din sa matandang multo na si Jai Xing hanggang sa siya ay umatras. Sa sandaling ito, muling naabutan ang trio ni Huang Zuan. Pareho silang nanahimik. Gayunpaman, marahas na inatake ni Dao Qi ang mga nakamamatay na lugar sa buong katawan ng matandang multo na si Jai Xing sa napakalupit na paraan. Natigilan ang lahat sa plaza habang nakatingin sa 5 tao, na biglang nauwi sa laban ng buhay at kamatayan dahil sa isang kalansay. Sa kanilang paningin, natural nilang masasabi na ang bawat welga ng mga taong ito ay walang awa. Maliwanag, sinadya nilang patayin ang kabilang partido. Mukhang ang kalansay ni Daosheng ang kayamanan. Kung hindi, hindi ito magiging sanhi ng lahat ng mga eksperto tulad ng matandang multo na si Jai Xing na agawin ito. Ang mga makakaligtas pa pagkatapos makaranas ng iba't ibang panganib ay natural na hindi isang ordinaryong karakter. Naunawaan na nila ang dahilan sa isang kisap lang ng mata. Agad namang naningkit ang mga mata niya.
Ang ilan sa mga mas matapang na individual ay hindi sinasadyang tumayo at nagpakita ng mga palatandaan ng balak na makialam. Payo ko sa mga taong hindi pa umabot sa lakas ng 3-star Dow Zone na kalimutan ang tungkol sa mga ganoong kaisipan. Nang kumilos na ang mga taong ito, ang mga eksperto mula sa Heaven Demon Phoenix Tribe, Ice River Valley at Burning Flame Valley ay nakatayo sa harap ng malaking hukay na may malamig na mga ekspresyon. Mabilis na kumalat ang malakas na aura. Bahagyang nagbago ang mukha ng maraming tao nang makita ito. Ang pinagsamang lakas ng ilang malalaking faction na ito ay nagtataglay ng napakalakas na lakas. Kahit na mayroon silang ilang mga kasanayan, hindi nila nagawang tapusin ang lahat ng mga paksayon na ito. Bukod dito, mayroon pa ring ilang tunay na nangungunang eksperto sa himpapawid. Kahit na sila ay makasingil, malamang na hindi sila makakalaban sa kanila. Ang mga taong ito ay may hiling lamang ang kanilang mga ulo nang hindi nila gusto kapag naisip nila ito sa kanilang puso. Tinalikuran nila ang sakam na kaisipan sa loob ng kanyang puso. Ang mga likas na kayamanan ay mga bagay na nakuha ng mga may kakayahan. Pinagmumulan lamang sila ng gulo ng mga walang kakayahan. Nakahinga ng maluwag ang grupo ng Little Fairy Doctor nang makita niyang napigilan ang mga taong ito. Sa katulad na paraan, hindi nila nais na may ibang makialam sa pakikipaglaban para sa kalansay. Sakaling mangyari iyon, magdudulot lamang ito ng gulo sa sitwasyon. Medyo miserable ang matandang multo na si Jai Xing nang siya ay palibutan at inatake ng tatlong eksperto na may katulad na lakas. Medyo miserable din ang matandang multo na si Jai Xing. Matapos magtiis ng mahigit 100 palitan, sa wakas ay nakaramdam siya ng kaunting pagod at piniling umatras. Bagamat gusto niyang umatras, hindi siya binigyan ng grupo ni Huang Zuan ng pagkakataon na gawin iyon. Pagkatapos ng away, nakahanap ng pagkakataon ang tatlo. Ang malawak at makapangyarihang Dao Qi ay direktang hinampas ng marahas sa balikat ng balangkas ng Dao Sheng. Tatlong alon ng malawak at makapangyarihang Dao Qi ang hamampas sa parehong lugar ng balangkas ng sabay. Ang lakas ay maaaring hatiin ang bundok at masunog ang dagat. Creek. Ang balangkas ng Dao Sheng ay talagang napakatigas. Gayunpaman, hindi rin ito nakayanan ang ganitong uri ng ganap na pagkawasak. Kaagad, may lumabas na crack sound. Mahigpit na hinawakan ng matandang multo na si Jai Xing ang mga buto ng Dao Sheng. Ang kaliwang kamay nito ay direktang binali ni Huang Fang at ng dalawa pa. Bastos. Nalaglag ang buto sa kamay ng matandang multo na si Jai Xing. Ang kanyang mukha ay berde habang siya ay humawak sa jade white na sirang braso at umuungal ng galit na galit. Ang kanyang katawan ay kumikislap at lumipad patungo sa kalansay na iyon ay itinapon. Gayunpaman, hindi pa ito maabot ng kanyang katawan nang mas nauna sa kanya ang isang batang figure. Hinawakan nito ang kalansay ni Dao Sheng na may putol na kaliwang braso sa kanyang mga kamay. Xiaoyan, naghahanap ka ng kamatayan. Ang matandang multo na si Jai Xing ay agad na nagalit nang makita niya ang kalansay na nakuha ni Xiaoyan. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang dagandong ng matandang multo na si Jai Xing. Lumipat ang kanyang tingin sa lugar at maliban kay Tang Xin, kapwa sina Huang Zuan at Bing Hizunzi ay sinampahan din ng pagpatay sa kanilang mga mukha. Dali-daling namamalagi sa loob ng kanyang palad ang purpura kayumangging apoy. Hinawakan niya ang tatlong tadyang na may kakaibang nakatagong karakter mula sa tiyan ng kalansay. Pagkatapos nito, marahas niyang hinayla ang buong lakas niya. Creak. Ang kalansay ng Dao Sheng ay napakatigas. Ginamit ni Xiaoyan ang lahat ng kanyang lakas upang bahagyan ng mabali ang tatlong medyo mahinang tadyang. Isang lamig ang kumalat sa mga kamay ni Xiaoyan nang damapo ang mga tadyang dito. Sila ay lumitaw tulad ng pinakamahusay na kalidad ng jade. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sumulyap, tanging ang mga kakaibang karakter na tumatakip sa mga tadyang. Isang napakahinang tinang ang kumislap mula sa mga karakter na ito. Sa isang sulyap, sila ay lumitaw na buhay at dahan-dahang kumikislot. Hindi sila pinagmamasdan ng mabuti ni Xiaoyan sa sandaling ito. Inilagay niya ang mga ito sa kanyang storage ring halos kaagad. Kasabay nito ay ang matinding kabog din ng kanyang puso dahil sa kaba. Ano man ang nangyari, nakuha niya ang mahalagang bagay na ito. Dahil nakuha na niya ito, makakalimutan ng lahat ang tungkol sa pagkuha sa kanya na isubo ito ngayon.
Ang Tian class na Dao technique ay kay Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1265. Pagkolekta ng mga buto. Matapos itago ang tatlong tadyang sa kanyang storage ring, ginawa ni Xiaoyan ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Itinaas niya ang kanyang mga mata, tanging ang matandang multo na sina Jai Xing, Huang Zuan at Bing Hizunzi ay nagmamadaling sumugod na may balak na pumatay. Xiaoyan, ibigay mo ang kalansay ng Daosheng. Galit na umuungal ang matandang multo na si Jai Xing. Ang kanyang katawan ay biglang bumilis at ang kanyang malaking kamay ay marahas na humawak kay Xiaoyan sa kalawakan. Agad na gumuho ang espasyo sa paligid ng katawan ng huli, na bumubuo ng isang malukong special na bilangguan. Dahil gusto mo, ibibigay ko. Ang purple-brown na apoy sa paligid ng katawan ni Xiaoyan ay lumabas. Direkta nitong pinagpag ang gumuhong espasyo. Idiniin ng kanyang mga daliri ang bakanteng hangin habang mabilis na umatras ang kanyang katawan. Kasabay nito, ang kalansay ng Daosheng, na hawak niya sa kanyang kamay, ay direktang itinapon patungo sa matandang multo na si Jai Xing sa harap ng maraming nagulat na mga mata. Nagulat ang matandang multo na si Jai Xing nang makita niyang ibinigay na talaga ni Xiaoyan ang kalansay ng Daosheng. Gayunpaman, hindi siya masyadong nag-alinlangan. Hinawakan niya ang kanyang kamay at muling hinawakan ang kalansay ni Daosheng sa kanyang kamay. Matandang aswang, ang paglunok ng lahat ng pagkain ng mag-isa ay hindi magandang pag-uugali. Dalawang malamig na iyak ang biglang umalangaw-ngaw sa tabi ng tainga ng matandang multo na si Jai Xing nang hawakan ng kanyang kamay ang kalansay ng Daosheng. Kaagad, dalawang malalaking kamay ang nakalahad mula sa likuran na parang bilis ng kidlat at humawak sa buto. Pagkatapos nito, bigla silang humila. Bitek. Sa ilalim ng lakas ng paghila mula sa gayong kakilakilabot na lakas, ang kalansay ng Daosheng ay agad na naglabas ng tunog ng crack. Bahagyang nanginag ang buong katawan nito. Ito ay isang bagay na kailangan ng Hall of Soul ko. Kayong dalawa talaga ang nangangahas na makialam. Ang mukha ng matandang multo na si Jai Xing ay berde. Ang kanyang nag-iisang braso ay mahigpit na humawak sa kalansay. Ang Dao Qi ay umikot sa isang nakakabaliw na paraan sa loob ng kanyang katawan habang inililipat niya ang mga alon ng malakas na lakas sa kanyang kamay. Sabay labas din ang galit na galit sa bibig niya. Ang ibang tao ay maaaring matakot sa iyong Hall of Soul ngunit ang aking Heaven Demon Phoenix Tribe ay hindi. Malamig na tumawa si Huang Zuan sa harap ng mga pananakot ng matandang multo na si Jai Xing. Nadagdagan ang lakas sa braso niya imbes na nabawasan. Maging ang mismong espasyo, kung saan nakahawak ang kanyang kamay, ay bumuo ng ilang maliliit na madilim na itim na basag na linya. Namilog ang mga mata ni Bing Hizunzi. Madilim at malamig ang kanyang ekspresyon at hindi rin niya pinansin ang matandang multo na si Jai Xing. Malaki nga ang Hall of Soul ngunit namamatay ang isang tao para sa kayamanan at namatay ang isang ibon dahil sa pagkain. Ano ang mahalaga kung kinailangan nilang saktan ang paksayon na ito para makuha itong kalansay ng Daosheng? Kung talagang makuha niya ang bagay na ito at masulyapan ang sikreto para sumulong sa isang Daosheng, kahit ang Hall of Soul ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. Creak-creak. Nakatayo silang tatlo sa himpapawid. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kalansay. Ang mga berdeng ugat ay nakaumbok sa kanilang mga braso, lumilitaw na parang bulate habang paulit-ulit ang pulso. Sa lakas ng paghila nila dito, unti-unti na ring lumuwag ang ilan sa mga kasukasuan ng kalansay. Hihihi. Dahil ang lahat ay tumatangging bumitaw, ang dating ako ay darating at magbibigay ng kamay sa inyong lahat. Ang figure ni Tang Xin ay kumislap din at lumitaw nang tumanggi silang tatlo na bumitaw. Ang kanyang malaking kamay ay humawak sa isang gilid ng kalansay at siya ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Isang nakakatakot na puwersa din ang biglang lumabas sa kanyang kamay. Crack! Apat na eksperto, na may lakas ng 4 o 5 bituin na si Dao Zons, ay ginamit ang lahat ng kanilang lakas ng sabay-sabay. Ang kalansay ng Daosheng na ito ay sa wakas ay hindi na nakatiis. Nagbuga ito ng putok sa harap ng maraming nakatulala na tingin. Ang 4 na tao ay lumipad pabalik at ang Jade White Skeleton ay direktang nagkalat. Ito ay naging maraming buto na nagkalat mula sa langit. Isang kalokohan.
Naging berde ang mukha ng matandang multo na si Jaixing nang makita niyang nawasak ang kalansay. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nakita ang bungo sa kanyang kamay. Napaawang ang sulok ng kanyang bibig. Ang kanyang misyon sa pagkakataong ito ay ibalik ang kumpletong balangkas ng Daosheng. Gayunpaman, ang tanging nakuha niya ay isang bungo at isang braso. Kalansay ng Daosheng. Mabilis, agawin. Ang maraming mga buto ng Daosheng ay nakakalat mula sa langit. Sa wakas, sila ay itinapon sa plaza. Ang mga ekspertong iyon, na orihinal na nawalan ng pag-asa, ay nagpahayag ng matinding kagalakan sa kanilang mga mukha nang makita nila ang sitwasyong ito. Maraming figure ang biglang bumaril pataas at marahas na humawak sa mga butong iyon. Natigilan din si Xiaoyan nang makita ang eksenang ito. 3 mahinang tadyang lang ang nahugot niya. Ito ay hindi inaasahan na ang mga taong ito ay mas mabisyo. Talagang hinailan nila ang kalansay hanggang sa maging mga pira-piraso. Gayunpaman, sa hitsura ng matandang multo na si Jaixing, tila hindi niya alam na ang kalansay ng Daosheng ay may nakatagong Tian class na Dao technique. Kung hindi, hindi niya basta-basta pababayaan iyon. Sinulyapan ni Xiaoyan ang matandang multo na si Jaixing, na may berdeng mukha habang hawak niya ang isang bungo at braso, habang ang ideyang ito ay lumitaw sa kanyang puso. Maaaring hindi sinabi sa kanya ng punong iyon ng Hall of Soul ang lihim ng Tian class na Dao technique nang italaga ang misyon na ito sa kanya. Kinusat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at hindi sinasadyang tumawa sa loob ng kanyang puso. Ang Tian class na Dao technique na ito ay napakalihim na itinago. Kung hindi dahil sa swerte niyang bigla itong makita, malamang na mahihirapan siyang isipin na nakatago ito sa 3 tadyang sa katawan ng kalansay. Gayunpaman, ang mga buto ng Daosheng na ito ay kapaki-pakinabang din. Dahil hindi ako makakuha ng kompleto, dapat man lang ay kumuha ako ng isang piraso nito. Personal na naranasan ni Xiaoyan ang tigas ng mga butong ito. Nabali lang niya ang 3 pinakamahinang tadyang ngunit kailangan niyang umasa sa nakakatakot na mainit na temperatura ng 3,000 Lotus Heart Flame at ginamit ang lahat ng kanyang pagsisikap. Kahit na ganito ang kaso, masisira lang niya ito. Wala siyang paraan para sirain ang bagay na ito. Ang mga mata ni Xiaoyan ay dumaan sa himpapawid at mabilis na nagkulong sa isang medyo mas malaking buto. Mula sa hitsura nito dapat itong isang kanang braso ng balangkas. Ang bagay na ito ay mas mahirap kaysa sa iba pang mga bahagi. Sa makatuwid, hindi ito nagdusa ng maraming pinsala. Gayunpaman, hindi lang si Xiaoyan ang nagta-target sa butong ito sa sandaling ito. Mayroon ding ilang mga eksperto na ang target ay napakalinaw din habang sila ay sumugod patungo sa brasong iyon. Hihihi. Hindi sinasadyang tumawa si Xiaoyan nang makita niya ito. Idiniin ng kanyang mga daliri ang walang laman na hangin at ang silver glow ay kumikislap sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa isang iglap, nanguna siyang lumitaw sa tabi ng buto sa paraang parang multo. Hinawakan niya ang kamay niya at hinawakan iyon sa mga kamay niya. Shi. Ang biglaang intervention ni Xiaoyan ay naging dahilan din ng mga eksperto, na nagmamadaling lumapit sa brasong ito, upang makaranas ng pagbabago sa ekspresyon. Pilit nilang pinatatag ang kanilang mga katawan sa himpapawid at medyo madilim ang kanilang mga mukha. Gayunpaman, kapag naisip nila ang tungkol sa lakas ni Xiaoyan at sa grupo ng Little Fairy Doctor sa di kalayuan, ang mga taong ito ay maaaring hindi kusang loob na magnganga ang kanilang mga ngipin at mabilis na tumalikod, nagmamadali patungo sa iba pang mga nahulog na buto. Sinulyapan ni Xiaoyan ang mga taong ito, na huminto matapos malaman ang kahirapan. Hinawakan niya ang brasong nasa kamay at marahang tinimbang iyon. Hindi masyadong mabigat ang braso. Ito ay talagang medyo magaan. Sa masusing inspeksyon lamang ay natuklasan ni Xiaoyan na ang mga kalansay na ito ay tila may ilang natural na nabuong kakaibang mga linya. Mayroong kahit isang fluorescence na ilaw na malabo na ibinubugo mula rito, na naging dahilan upang magmukha itong kakaibang misteryoso. Tiningnan ni Xiaoyan ang buto ng braso. Napaisip siya saglit bago pinitik ang daliri. Isang maliit na butil ng purple-brown na apoy ang lumabas sa dulo ng kanyang daliri. Pagkatapos nito, ibinaba niya ang braso ng buto. Dahil sa orihinal na jade white ang buto at ang refleksyon ng liwanag ng apoy dito, tila transparent ang loob nito.
Posibleng malabo na makakita ng kaunting likidong parang bagay na tahimik na dumadaloy sa loob ng buto ng braso. Ito ang Daosheng Essence. Agad na nang inag ang braso ni Xiaoyan nang makita niya itong sobrang malabong likido. Marahil, ang misyon ng matandang maltong si Jai Xing sa pagkakataong ito ay ang bagay na ito. Ang loob ng lahat ng mga butong ito ay dapat magkaroon ng. Biglang lumingon si Xiaoyan matapos itong maramdaman. Tiningnan niya ang mga buto na nagkalat sa parisukat. Bigla niyang iwinagayway ang kanyang manggas at isang puwersa ng pagsipsap ang lumabas. Napakaraming mga buto ang lumipad patungo sa kanya. Ang pagkilos na ito ni Xiaoyan ay natural na umakit sa sama ng loob ng maraming eksperto. Gayunpaman, gumalaw ang grupo ng Little Fairy Doctor nang tumingin sila kay Xiaoyan na may galit na galit. Lumitaw sila sa himpapawid at ibinalot sa kanila si Xiaoyan. Ang paglitaw ng ganitong uri ng makapangyarihang line-up ay agad na naging dahilan upang iwaksi ng mga taong iyon ang mga iniisip sa kanilang mga puso. Tiningnan ni Xiaoyan ang mga buto na ito na nasuspine sa kanyang harapan. Sa maingat na obserbasyon, natuklasan niya na hindi lahat ng mga butong ito ay nagtataglay ng uri ng Daosheng Essence sa loob nito. Pagkatapos ng pagpili, gayunpaman, nakahanap pa rin si Xiaoyan ng 4 na buto na may ilang bakas ng likido. Pagkatapos nito, maingat niyang inilagay ang mga iyon sa kanyang storage ring. Maaaring magamit niya ang mga bagay na ito sa hinaharap. Ang anumang naiwan ng isang elite na Daosheng ay isang pambihirang kayamanan. Itinapon ni Xiaoyan ang mga buto na hindi naglalaman ng asensya ng isang Daosheng. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa himpapawid, para lamang matuklasan na ang matandang multo na si Jai Xing ay kumukuha ng mga buto mula sa iba't ibang lugar na may madilim na ekspresyon. Ang ilan sa mga kasama, na maswerteng nakakuha ng buto, ay naging target din niya. Pilit niyang inagaw ang mga buto. Napuno ng galit ang kanyang puso at napatay din niya ang mag-asawang malas sa pagdaan. Nang makita ang kalupitan ng matandang ito, ang mga eksperto sa plaza, na nangongolekta ng mga buto, ay nagmamadali ring umatras mula sa pagkagulat. Kahit na hinabol ng matandang multo na si Jai Xing ang ilang piraso, hindi pa rin siya nakontento sa kanyang nakuha. Agad na umikot ang kanyang maitim at siksik na mga mata habang nakatingin kay Xiaoyan sa himpapawid. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kilay nang makita niya ang matandang multo na si Jai Xing na tumitingin. Walang kahit nakititing na takot ang mukha niya habang malamig siyang tumawa. Bakit? Hindi pa ba sapat ang nakuha mo? Ibigay ang mga buto sa iyong mga kamay. Ang matandang multo na si Jai Xing ay sumigaw sa madilim at malamig na boses. Dapat kang pumunta at subukan. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Pinitik niya ang daliri niya. 3 kumpol ng heavenly flames ang dahan-daang lumitaw sa kanyang harapan. Ang kulay ng 3 apoy ay lumiwanag sa mga mata ng matandang multo na si Jai Xing, na naging sanhi ng pag-iiba ng mukha ng huli. Kumaibat ang sulok ng bibig ng matandang multo na si Jai Xing. Halos madaig ng kanyang galit ang kanyang pangangatwiran. Gayunpaman, sa kalaunan ay nakontrol niya ang kanyang sarili. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay isa ng piling Daozun. Idinagdag ang kanyang mga kasama, na nagtataglay din ng napakalakas na lakas, malamang na hindi siya makakakuha ng malaking benepisyo kung siya ay umatake. At saka, kahit hanggang ngayon, ang kanyang puso ay nagtataglay pa rin ng takot sa lakas ng nakakatakot na apoy na lotus ni Xiaoyan. Kung hindi siya dahil pinatawag niya ang mga Black-White Chanzen sa huling sandali, malamang na nawala na siya ng buhay sa kamay ni Xiaoyan matapos siyang mahuli. Matandang multo na si Jai Xing, nagmumungkahi ako ng pakikipagtulungan. Gusto mo ba? Habang iniisip ng matandang multo na si Jai Xing ang kanyang mga pagkakataong manalo sa kanyang puso, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Huang Zuan sa di kalayuan habang siya ay tumawa ng malakas. Agad na lumubog ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niyang ibinuka ng matandang demonyo ang kanyang bibig. Ang mga taong ito ba mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix sa wakas ay hindi na kontrol ang kanilang sarili. Anong pakikipagtulungan? Mahinang tanong ng matandang multo na si Jai Xing. Magkakapit-bisig tayo at huhulihin ang brat na ito. Mapapasain niyo ang kalansay ng Daosheng. Isang bagay lang ang gusto kong kunin sa kanila. Tumawa si Huang Zuan sa madilim at malamig na paraan.
Napakahalaga ng Dragon Phoenix Origin Fruit para sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. Kahit anong taktika ang ginamit nila, tiyak na makukuha nila ito ngayon. Pinaikit ng matandang multo na si Jai Xing ang kanyang mga mata nang marinig ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang mga mata ay napuno ng pangungutya at kasamaan habang nakatingin siya kay Xiaoyan sa himpapawid. Agad siyang tumango ng marahan. Sige, pumapayag ako.